Sa isang liblib na lugar, may nakatirang isang masayang pamilya. Simple at payak silang namumuhay. Masaya silang namumuhay kasama ang tatlo nilang anak na sina Berding, Marta at si Teresa. Ang kanilang padre di pamilya na si Frido ay isang tanyag na antingero at manggagamot. Kilala si Fredo sa kanilang baryo. Malayo man ang kanilang bahay sa baryo, ay mayroon namang mga pumupunta para magpagamot. Kadalasan ang mga nagpapagamot sa kanya ay yung mga nabarang, nalason, naaswang, at yung mga napaglalaruan ng mga lamang lupa. Bukod pa doon ay marami pa. Basta galing sa mga itim na nilalang at mga lihim na karunungan na salungat sa kabutihan. Ligas na sa kanya ang maging antingero dahil sa kanilang angkan. Mula sa lolo ng kanilang lolo ay tanyag na talaga ang pagiging antingero noon pa man. Sa panahong ito ay siya na lang ang natitirang antingero sa kanilang angkan. Ang kanyang asawa na si Felicidad ay simple lang noong nakilala niya. Noong dalaga pa ito ay hindi ito naniniwala sa manggagamot o albularyo, maging sa mga antingero. Nagbago lang ang kanyang paniniwala noong siya ay nakaranas ng isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan. At ito ay ang barang. Tama kayo nang narinig. Si Felicidad ay mayroong manliligaw noon. Hindi niya gusto ang lalaking nanliligaw sa kanya noon dahil sa hindi malamang dahilan. At dahil nga sa hindi niya gusto ang lalaking manliligaw nito, ay direktang sinabi nito na hindi siya nito gusto. Nang masabi niya ang katagang yon ay umalis na ang lalaki at hindi na niya ito nakita pa. Pero hindi niya alam na doon na magsisimula ang kanyang kalbaryo. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang silid, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Pakiramdam na hindi niya mawari kung ano. Para siyang nasusuka dahil sa parang hinahalungkat ang kanyang sikmura. Bukod pa doon, ay parang kung anong may tumutusok sa kanyang katawan. Napapahiyaw na rin siya sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Dahil sa pagsigaw niya, ay narinig naman siya ng kanyang mga magulang na ikinagulat naman nila. Agarang tumungo sa kanyang silid ang mga ito at dali-daling binuksan ang pinto ng kanyang silid. Anak, anong nangyayari sa'yo? At bakit ka sumisigaw? Wika ng kanyang ina pagkapasok sa kanyang silid. Inay, hindi ko po alam eh. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko tapos para akong nasusuka. Wika ni Felicidad habang namimilipit sa sakit. Wala ka bang ibang nararamdaman, anak? Wika naman ng kanyang ama. Wala na po, itay. Bukod sa parang may tumutusok sa katawan ko. Sagot naman ng kanyang anak. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hindi na nakatulog pa ang magulang ni Felicidad dahil sa pagbabantay sa kanya. Dahil nag-aalala na din sila sa kung ano ang mangyari sa nag-iisa nilang anak. Kinabukasan ay naging maayos naman si Felicidad. Inaakala naman ng kanyang mga magulang na maayos na ang kalagayan ng kanilang anak, kaya hindi na sila nababahala pa. Wala naman silang ibang ginawa sa maghapon kundi ang maglinis sa kanilang bakuran, habang ang kanyang itay ay nagtatanim ng mga gulay sa likod ng kanilang bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nila namamalayan na magtatakip silim na. At dahil sa paggabi na ay naghanda na sila ng hapunan.
Magkatulong ang mag-ina sa paghahanda ng kanilang hapunan, habang ang kanyang ama naman ay nagsisilab ng mga tuyong dahon sa labas ng kanilang bakuran. Maya-maya pa, tinawag na nila ito para kumain. Habang nasa kasarapan sila ng pagkain, ay bigla na lang silang natigilan nang biglang napahawak si Felicidad sa kanyang tiyan. Anak, ayos ka lang ba? May masakit na naman ba sa'yo? Pagtatanong ng kanyang ama. Itay, sumasakit na naman po ang tiyan ko. Kagaya po ng nararamdaman ko kagabi. Wika ng kanilang anak habang nakahawak sa kanyang tiyan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hindi na nila mapigilang mag-alala at mag-isip. Iniisip nilang baka may sakit ang kanilang anak na hindi nila matukoy. Noong mga panahon ngayon, ay hindi pa uso ang sasakyang panglupa o pangkalsada. Hindi kagaya ngayon na kahit saan ka magpunta ay may makukuha kang masasakyan. Hindi kagaya noon na tanging kabayo o kalabaw lang ang pwede mong sakyan kung saan ka pupunta. Nung mga oras na yon, ay humingi na sila ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Hindi naman sila tinanggihan ng mga ito dahil sa mababait at maayos naman silang nakikitungo sa kanilang baryo. May mga nagtatanong pa kung ano ang nangyayari. Walang pagdadalawang isip naman nilang sinabi iyon sa kanilang mga kapitbahay. Pero hindi lang nila matukoy kung ano ang nararamdaman ni Felicidad noon. Isa sa kanilang mga kapitbahay ang nagsalita. Sinabi nito na dalhin sa isang manggagamot ang kanilang anak. At iyon nga ang ginawa nila. Tatanggi pa sana sila pero wala na din naman silang magagawa. Dahil buhay ng anak nila ang nanganganib. May kakilala akong isang albularyo. Magaling manggamot. Pwede natin siyang dalhin roon. Yun nga lang, may kalayuan ang bahay nila. Wika ng isang kapitbahay nila. Ayos lang kahit malayo ang bahay nila. Ang mahalaga ay ang buhay ng anak ko. Wika naman ang ama ni Felicidad. Pagkatapos ng kanilang usapan ay agad nang ang kinuha ang alaga nilang kalabaw at doon nila sinakay si Felicidad. Hindi naman sila nababahala noon sa layo ng pupuntahan dahil marami naman silang magkakasama. Yung iba ay sa kabayo nakasakay at yung iba naman ay sa kalabaw habang may mga hawak na sulo. Noong mga panahong yon ay hindi pa ganap na antingero itong si Fredo. Tinuturuan pa siya ng kanyang ama na bihasana sa larangan ng panggagamot at pagiging antingero. Marami na rin ang nagamot ng ama niya ngayon. Bihasa na rin ito sa pagpatay ng mga aswang sa kanilang lugar. May katandaan na rin ito. Kaya napagpasyahan niyang ipamana sa kanyang anak ang pagiging antingero at manggagamot. Hindi naman tumanggi pa si Fredo sa alok ng kanyang ama dahil wala naman ibang pagmamanahan nito kundi siya lang. Nag-iisang anak lang kasi itong si Fredo. Kaya kahit tumanggi siya ay wala pa rin siyang magagawa. Ayaw rin naman kasing pahirapan pa ang kanyang ama. Lalo na't maganda naman ang layunin ng kanyang ama. May kasabihan rin ang kanyang ama na kung sa iba niya ipapamana ang kanyang pagiging antingero ay wag na lang. Mas gugustuhin niya pang isama na lang sa hukay ang mga tangan niyang anting-anting kung siya ay mamatay. Hindi niya kasi matitiyak kung gagamitin ito sa kabutihan ng bagong tagapagmana, lalo na't hindi habang buhay siyang nabubuhay. Hindi ko ipagkakatiwala sa iba ang responsibilidad ng isang antingero at manggagamot. Hindi ko matitiyak kung gagamitin ito sa kabutihan. Dahil hindi habang buhay
ay nakaalalay ako sa bagong tagapagmana. Lalo na kung hindi kabilang sa angkan natin. Hindi naman sa wala akong tiwala sa ibang tao. Ang sa akin lang ay ayaw kong madungisan ng kasamaan ang angka na pinagmulan natin. Kaya labis akong nag-iingat sa pagmamanahan ko. Maswerte ako dahil nandyan ka, anak. Wika ng ama niyang si Mang Ben. Pero itay, hindi naman po masama ang magtiwala tayo sa ibang tao. Saka, hindi naman po lahat ng tao ay ganun ang pag-iisip. Wika ni Fredo nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Sinasabi mo lang yan, anak, dahil hindi pa saklaw ng iyong kaisipan ang mga bagay-bagay na nagpapabago sa isang tao. Maswerte ka lang, anak, dahil nagabayan ka namin ng maayos sa paglaki mo. Pero kulang pa ang karanasan mo sa ngayon. Alam mo, anak, ang buhay ng tao ay mayahalin tulad sa isang puno. Habang lumalaki sa paglipas ng panahon, ay lumalaki din ang saklaw ng mga ugat nito, maging ang mga sanga. Ang mga ugat nito ay patuloy sa paggapang sa lupa. Wala silang pakialam kung may madaanan man silang ibang ugat ng puno. At dahil doon ay mag-iiba ang kanilang direksyon kung hindi nila ito kayang lusutan. Isa itong pagsubok para sa kanila. Kaya ganoon din sa ating mga tao. Habang tumatanda ay lumalawak din ang sakop ng ating isipan. Kaya tayo nagkakaroon ng desisyon na madalas ay hindi natin pinag-iisipan. At kapag ipinagpatuloy mo, ay mapapahamak ka. Sinasabi ko sa iyo to, anak, dahil ayaw kong mangyari sa iyo. Darating din ang araw na ipapamana mo din ito sa magiging anak mo. Mahabang wika ng kanyang ama na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga binitawan nitong kataga. At dahil sa mga sinabi ng kanyang ama, ay pinag-isipan niya kung ano ang ibig sabihin nun. Habang tumatanda siya, ay doon na napatunayan na totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Kaya doon niya lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama noon. Balik tayo sa kwento. Sa paglipas ng ilang oras, nasa kasarapan na ng pagpapahinga ang magulang ni Fredo. Nang may marinig si Fredo na tumatawag sa pangalan ng kanyang ama. Dali-dali naman niyang sinilip sa maliit na butas kung sino ang mga nasa labas. Nang masilip niya ito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng konting kilabot sa katawan. Hindi niya kasi kilala ang mga iyon, lalo na't mga nakasakay sa kalabaw ang mga ito at may mga dalang sulo. Dali-dali naman niyang pinuntahan ang silid ng kanyang mga magulang at doon ay nakita niyang nakasilip din sa bintana ang kanyang ama. Nang masilip iyon ng kanyang ama ay sinindihan nito ang kanilang sulo at lumabas sa kanilang bahay. Magandang gabi po. Pasensya na po kung naistorbo namin kayo sa inyong pagpapahinga. Hihingi lang po kami ng tulong. Hindi po kasi namin alam kung ano ang nangyayari sa anak namin. Kaya nagtungo kami dito sa inyo. Wika ng ama ni Felicidad. Walang anuman. Sige, pumasok kayo dito sa bahay. Taga saan ba kayo? At tila ay malayo ang pinanggalingan nyo. Wika ni Mang Ben na ama ni Fredo. Taga kabilang baryo po kami eh. May nakapagsabi po sa amin na mahusay po kayong manggamot, kaya dito kami pumunta. Wika ng ina ni Felicidad. Abay, salamat naman kung may nakapagsabi sa inyo. Wika pa ni Mang Ben. Kailan pa naramdaman ng anak niyo ang sakit nito? Dugtong pa nito.
Pangalawang gabi na po ngayon, Mang Ben. Kaninang umaga maayos naman po siya hanggang hapon. Pero kanina habang naghahapunan kami, ay bigla na naman pong sumakit ang tiyan niya. Pagpapaliwanag ng ama ni Felicidad. Mabuti naman at dito niyo siya dinala. Matindi ang galit ng sino mang gumagawa nito sa anak ninyo. Wika ulit ni Mang Ben nang mapagtantong hindi simpleng sakit ang nararamdaman ng babae. Ano pong ibig niyong sabihin? Gulat na tanong ng ina ni Felicidad. Binabarang ang anak nyo. Hindi naman siya papatayin agad. Papahirapan muna siya hanggang sa hindi na niya kayanin. Wika ni Mang Ben na tila alam niya na ganun ang ginagawa ng bumabarang sa babae. Nang mapagtanto ni Mang Ben na mahina lang ang bumabarang sa pasyente nila, ay napagpasyahan niyang si Fredo ang gumamot sa babae. Kinakabahan man si Fredo ay wala pa rin siyang magawa. Isa pa, unang beses niya lang makaengkwentro ng ganoong klaseng gagamutin. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Fredo dahil parang may naramdaman si Fredo sa babae na una niyang itong makita. Sa edad na 26, yun pa lang ang unang beses na magkagusto si Fredo sa isang babae. At dahil sa may kaalaman na din siya sa paggagamot, ay ginawa niya ito. Nag-usal muna siya bago inihipan sa buon-buonan at bigla naman itong hinimatay. Maya-maya pa ay nagkaroon na ulit ng ulirat ang babae. Pero sa pagkakataong iyon ay iba na ang ekspresyon ng mukha nito. Alam niyang sumanib na dito ang nagmamay-ari ng barang. Kaya nag-usal ulit siya at inihip sa daliri saka pinaikot-ikot sa ulo ng babae. Ginawa niya iyon para ipako ang mangbabarang. Nang magawa niya iyon, bahagya naman niyang pinisil ang daliri ng pasyente niya at doon ay napaiktad ang babae. Kasabay noon ang pagsigaw ng napakalakas. Pagkatapos ay tinanong na ito ni Fredo kung ano ang kasalanan ng babae. Simple lang ang kailangan ko. Gusto ko lang nasagutin mo ang lahat ng itatanong ko para hindi ka na mahirapan. Wika ni Fredo na tila babihasang bihasa na sa larangan ng panggagamot. Ano ang kasalanan ng taong ito sa iyo? At bakit mo siya pinapahirapan? Dugtong pa ni Fredo. Sa akin ay wala. Pero sa anak ko, malaki. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng anak ko. At dahil sa ginawa niya, ay nasaktan ng anak ko. Unang beses na masaktan ng anak ko dahil sa pag-ibig sa kanya. Kaya ngayon, ay ako ang gaganti para sa kanya. Kaya huwag kang makikialam. Wika ng mangbabarang sa katawan ni Felicidad. Ang lakas naman ng loob mong sabihan ako na huwag makialam. Bakit ikaw ba? Binigyan ka ba ng karapatan ng anak mo na makialam sa kanya? Wika ni Fredo nang marinig ang sinabi ng mangbabarang. Isa lang ang sasabihin ko. Alisin mo ang inilagay mo sa babaeng ito kung ayaw mong parusahan kita. Galit na wika ni Fredo. At sino ka naman para utusan akong tanggalin ang nilagay ko sa babaeng ito? Balik na wika naman ng mambabarang. Dahil sa sinabi ng mambabarang ay lalong nagalit si Fredo. Hindi na siya nagtanong pa sa mambabarang. Dahil sa galit niya ay nag-usal siya at inihip sa daliri at nagwika ng, "Ako ang papatay sa iyo." Wika ni Fredo, kasabay ng paglaslas sa liig ng babae gamit ang kanyang daliri. Bigla namang nangisay ang babae.
at nawala ng malay. Pagkatapos noon ay nag-usal ulit siya sabay ihip sa buon-buona ng babae. Maya-maya pa ay bumalik na ulit sa ulirat ang babae. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay pinainom na ito ng tubig ng may dasal. Sinabi naman ng ama ni Fredo na magaling na ang kanilang anak. Kaya labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Felicidad sa mag-ama. Magbibigay pa sana ng konting pera ang magulang ng babae, pero tinanggihan nila ito. Hindi daw kasi sila tunay na manggagamot kung magpapabayad sila sa kanilang mga pasyente. Nang matapos ang mga kaganapang iyon, ay muli nang bumalik ang kapanatagan ng mga magulang ni Felicidad. Umaasa din silang hinding-hindi na sila gagambalain pa ng kung sino mang nilalang ang gumawa nito sa anak nila. Nagkaroon naman ng pag-asa na makausap ni Fredo ang babaeng ginamot niya. At dahil doon ay nalaman niya ang pangalan kung saan sila nakatira. Sinabi naman ng babae na isang barangay pa ang dadaanan nila para makarating sa mismong baryo nila. Kinuwento din niya kung sino ang taong sinasabi ng mambabarang na nasaktan niya. Dahil sinabi ni Fredo ang mga nangyari noong siya ay ginagamot. Matapos nilang makapag-usap ay nagpaalam na nga sila para umuwi na. Pinigilan pa sila ni Mang Ben na ipabukas na lang nila ang kanilang pag-alis dahil malalim na ang gabi. Pero tinanggihan ito ng pamilyang nagpagamot sa kanila. At dahil doon ay wala na nga silang nagawa kundi sundin niyon. Matapos noon ay nagpahinga na nga silang mag-ama. Pumasok na rin si Fredo sa kanyang silid. Nang nasa silid na si Fredo, ay hindi siya nakatulog agad sa kadahilan ng iniisip niya ang babae na si Felicidad. Bukod pa doon ay ang ginawa niya sa mambabarang. Dahil unang beses pa lang siyang nakaengkwentro ng ganon. Unang beses din siyang nakapatay ng isang mangbabarang. Bagaman naisip niyang baka balikan siya ng pamilya ng napatay niya, ay wala namang kinakatakot si Fredo sa kadahilan ng nandiyan naman ang kanyang ama. Dahil alam niyang hindi siya pababayaan nito. Isa pa ay mayroon naman siyang alam na mga pangontra sa ganoong nilalang. Lumipas ang mga oras. Hindi niya namalayan na malalim na ang gabi kaya nakatulog na siya. Nagising na lang si Fredo na abala sa gawaing bahay ang kanyang ina. Umaga na pala kaya bumangon na siya para tumulong sa kanyang mga magulang. Pagbungad pa lang niya sa kusina ay tinanong niya ang kanyang ina sa kadahilan ng wala doon ang kanyang ama. "Inay, nasaan po si Itay?" Wika niya sa kanyang ina na mabilis namang sumagot. Ay nasa bukid anak. Siya na daw muna ang magpapastol sa mga alaga nating kalabaw at baka. Dahil sa pagod ka sa ginawa mo kagabi. Wika ng kanyang ina. Ganun po ba?" Sagot niya. Mabuti pa magkape ka na lang dyan at magalmusal. Nakahanda naman na dyan yung pagkain. Wika ng kanyang ina habang nasa labas ng bahay at nagwawalis. Bahagya naman siyang natigilan nang pumasok sa kanyang isip yung mga pumunta sa kanila kagabi. Iniisip kasi niya kung nakauwi ba ng ligtas ang mga iyon. At dahil napakalalim ng iniisip niya ay hindi niya namalaya na dumating na pala ang kanyang ama. O anak, tila yata napakalalim ng iniisip mo. Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Bungad na tanong ng kanyang ama na ikinagulat naman niya. Opo Itay. Nakauwi po kaya sila ng ligtas? Saka Tay, nababahala po ako
Paano kung bildahan ako ng pamilya ng mangbabarang? Sagot naman ni Fredo na may pag-aalala. Batid kong nakauwi naman sila ng ligtas dahil dinasalan ko sila bago umalis. Saka anak, huwag kang mag-alala sa ginawa mo kagabi. Hindi ka nila magagawang gantihan dahil nakapaloob na sa iyo ang mga dasal na kukontra sa mga itim na nilalang. Sagot naman ng kanyang ama matapos makitang nag-aalala ang kanyang anak. Dumaan ang maraming taon at tunay na ngang ganap na antingero at manggagamot si Fredo. Marami na din siyang nakaharap na iba't ibang uri ng mga nilalang. At sa paglipas ng panahon ay tuluyan na ngang namaalam ang kanyang ama na hindi rin nagtagal ay sumunod na din ang kanyang ina. Labis man siyang nangulila pero tinatagan niya ang kanyang loob dahil alam niyang siya na lang ang nag-iisang buhay sa kanilang angkan upang ipagpatuloy ang kanilang lahi bilang antingero at manggagamot. Itong mga panahong ito, kasalukuyan ng magkasama sina Felicidad at Fredo. Marami man silang pinagdaanan noong bago pa lang silang magtayo ng sariling pamilya, pero nalampasan naman nila ito ng magkasama. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang araw noon, may isang panauhin na hindi nila inaasahan. Labis naman ang gulat at takot na namutawi sa pagkatao ni Felicidad sa kadahilan ng nakita niya ang dating manliligaw na siyang anak ng mambabarang na pinatay ni Fredo noong siya ay tinuturuan pa lang ng kanyang ama. Magandang araw, Felicidad. Kumusta ka na? At kumusta din ang asawa mo na siyang pumatay sa aking ina? Wika ng lalaking nasa labas ng kanilang bakuran. Romeo? Maayos naman. Anong ginagawa mo dito? Sagot naman ni Felicidad na nauutal dahil sa takot na nararamdaman noon. Noong mga oras na iyon ay mag-isa lang si Felicidad sa kanilang bahay. Sa kadahilan ng pumunta sa bayan si Fredo para mamili ng mga kakailanganin nila sa bahay. Kasalukuyang nagdadalang tao na din si Felicidad sa kanilang panganay na anak at ito nga ay si Berting. Hindi naman nagtagal si Romeo sa kanilang bahay pero may iniwan siyang isang babala para sa kanilang mag-asawa. Wala naman, may gusto lang akong sabihin sa iyo at sa iyong asawa. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa niyo sa aking ina. Mag-iingat kayo sa mga parating na araw. Wika ni Romeo sa nakakatakot na boses. Si Romeo ang sumalo sa pagiging mambabarang ng kanyang ina. Bukod pa doon ay inalay niya ang kanyang sarili sa demonyo. Kaya labis itong ikinabahala ni Felicidad maging si Fredo. Kaya matagal na hindi ito nagpaparamdam sa kanila sa kadahilan ng pinapalakas pa nito ng gusto ang kanyang kakayahan. Nang sa ganoon ay malampasan niya ang lakas ni Fredo sa mga lihim na karunungan. Marami siyang pinagdaanan para sa larangang ito. At ngayon ay nararamdaman na niyang higit na itong malakas kaysa kay Fredo. Kaya napagpasyahan na niyang magparamdam sa kanila. Na inaakala naman ni Felicidad ay tahimik na itong namumuhay kasama ang pamilya. Pero nagkamali sila. Dumating na si Fredo galing sa bayan para mamili. At naabutan niya ang kanyang asawa na namumutla at balisa. Hindi naman siya nagdalawang isip na tanungin ito. Mal, anong nangyari sa'yo? At balisang balisa ka. May masakit ba sa'yo? Pagtatanong niya dito. Mahal,
May pumunta dito kanina. Si Romeo. Yung anak ng mambabarang na pinatay mo noong bago ka palang tinuturuan ng ama mo sa paggagamot. At nagbigay siya ng babala laban sa atin. Sagot naman ni Felicidad. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Pagtitiyak naman ni Fredo sa kanyang asawa. Labis naman ang naramdaman niyang takot. Hindi dahil sa kanya kundi sa asawa niya at sa magiging anak. Hindi niya kasi masisiguro na mapoprotektahan niya ang kanyang mag-ina kung sakaling gumanti ito. Lumipas ang mga araw ay unti-unti na ngang nagpaparamdam sa kanila ang presensya ni Romeo. Dinadaan niya ito sa pagsanib sa kanilang mga kababaryo. At dahil doon ay nalalaman niyang si Romeo ang may pakana. Sapagkat tuwing ginagamot niya ito ay palaging sinasambit nito ang mga katagang. Nalalapit na. Kaya mag-iingat kayo. Yan ang iniiwang kataga na sumasanib sa mga kababaryo nila. Hindi niya lang talaga mahuli o mapako sa katawan ng sinasaniban nito. Dahil sa agad itong umaalis pagkaharap na si Fredo. At dahil doon ay labis naman niyang ikinabahala. Kaya napagdesisyonan niyang harapin na ito at tapusin na ang kanilang paglalaban na agad namang sinang-ayunan ni Romeo. Masyado kang mainipin, manggagamot. Pero sige, ibibigay ko sa iyo ang mabilisang pagkamatay mo. Wika ng nilalang na si Romeo. Dahil sa narinig niya ngayon, ay hindi na nga siya nag-atubiling patulan nito. Dahil sa nalalapit nilang laban ay pinaghandaan niya iyon. Maghapon siyang nagkulong sa kanilang silid para manalangin at humingi ng tulong sa kanyang mga gabay. Maging sa kanyang ama at sa kanilang angkan ay humingi na din siya ng karagdagang lakas. Kahit alam niyang matagal nang pumanaw ang mga ito. Nang mapagtanto ni Fredo na sapat na ang kanyang lakas, ay napagpasya niyang harapin si Romeo. Batid din niyang hindi siya pababayaan ng mga gabay niya, kaya malakas ang kutob niya na makakaya niyang talunin ang kalaban. Dumating na ang araw ng kanilang paghaharap. Nagpaalam naman siya sa kanyang asawa na si Felicidad na ngayon ay kinakabahan. Napagpasyahan rin ni Fredo na sa isang liblib na lugar nila gaganapin ang paglalaban. Dahil sa ayaw niyang may mga madamay na mga kababaryo nila. Tuluyan na nga niyang binaybay ang daan patungo sa lugar kung saan sila magtutuos. At sa pagdating naman niya sa lugar ay labis naman niyang ikinabahala. Sa kadahilan ng hindi lang pala si Romeo ang naroroon. Dahil may mga kasamang aswang at ibang mambabarang si Romeo. Batid niyang mahihirapan siyang harapin ito. Ganun pa man ay hindi siya nagpatinag sa mga ito. Inihanda na niya ang kanyang sarili at nag-usal para pataasin ang kanyang bakod sa katawan. Dahil sa ginawa niya ngayon ay labis namang ikinatuwa ni Romeo. Maging ang mga kasama niyang aswang at mambabarang. Sa tingin mo ba ay sapat na ang bakod mo sa iyong katawan? Nagkakamali ka, antingiro. Wika ng isang aswang na nanglilisik ang mga mata. Nasisiguro kung ako ang mananalo sa laban nating ito. Dahil hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kaya huwag kayong pakakampante. Wika ni Fredo sa mga nilalang.
Huwag nang maraming sinasabi. Sugurin niyo na ang antingerong yan. Wika ni Romeo na agad namang sinunod ng mga aswang. Biglang nagpalit ng anyo ang mga aswang at sinugod si Fredo. Nakahanda naman si Fredo sa mga pag-atake ng kalaban. At hawak-hawak ni Fredo ang buntot pagi na may mga orasyong pangpatay sa mga aswang. Nang makalapit sa kanya ang isang aswang ay kaagad itong nangisay sa lupa nang matamaan ng buntot pagi. At dahil sa nasaksihan ng mga aswang, ay sabay-sabay na silang nagsisugod sa antingero. At dahil sa bilis ni Fredo ay kaagad namang bumabagsak sa lupa ang mga kalabang aswang. Nang hindi na nagugustuhan ni Romeo ang mga nangyayari ay kaagad naman niyang inutusan ang mga kasama niyang mambabarang na agad namang sinunod ng mga ito. Walang pagdadalawang isip na nag-usal ang mga ito na labis namang naramdaman ni Fredo at ikinabahala. Maya-maya pa ay nakita niyang may mga gumagapang na insekto sa paligid. Maging ang mga hayop ay sumusugod na din sa kanya. Hanggang sa hindi na nakaya pa ni Fredo ang mga kalaban. At dahil sa dami ng mga kalabang sumusugod sa kanya ay tuluyan na nga itong nanghina. At hanggang sa bumagsak siya sa lupa. At dahil sa nangyari ay labis namang ikinatuwa ni Romeo. Dahil ang buong akala niya ay natalo na niya si Fredo. Pero laking pagkagulat ni Romeo nang biglang lumiyab ang mga insekto. Maging ang mga hayop na sumusugod kay Fredo ay lumiyab rin at nalusaw. Kasabay noon ay ang pagsiluhod ng mga mambabarang na tila ba'y nahihirapan dahil sa lakas ng presensyang nararamdaman nila. Laking pagtataka ni Romeo dahil sa nasasaksiyan niya. Nang biglang nasilayan niya ang katawan ni Fredo na may mga liwanag siyang nakikita na pumapasok sa katawan at unti-unti itong bumabangon. Nang tuluyan nang nakatayo si Fredo ay bahagya itong tumingin kay Romeo at unti-unting umiti at nagwika ng, "Kung sa tingin mo ay nanalo ko na sa laban nating ito, ay nagkakamali ka." Wika ni Fredo na tila isang matipunong lalaki. Napatras naman si Romeo dahil sa pagkagulat. Hindi niya kasi inaasahan na buhay pa si Fredo at panalo na siya. Pero nagkamali siya. Dahil sa lakas ng presensyang nararamdaman at dahil sa pangyayaring iyon ay tuluyan na rin siyang nag-ibang anyo. Naging isang demonyo ito na lumiliyab ang mga mata na mayroong napakahabang sungay na nagliliyab at nagwika ng, "Ito na ang pinakahihintay ko. Ang makaharap ang antingirong matagal ko nang hinahangad na makalaban." Wika ng demonyo sa nakakatakot na tinig. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na nagdalawang isip pa si Fredo. Agad siyang nagpakawala ng malakas na enerhiya na naging dahilan para magsitalsikan ang mga mambabarang, maging ang mga natitirang aswang. At dahil roon ay nagpatuloy ang labanan ng dalawa. Si Fredo noon ay napakabilis na inaatake si Romeo na ngayon ay napakalaking hugis demonyo. Wala namang ibang ginawa ang demonyo kundi iwas-iwas ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi nito matamaan si Fredo dahil sa bilis na taglay ng antingero. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa hindi na kinaya ng demonyo at tuluyan na ngang bumagsak sa lupa. Pinipilit pa niyang lumaban pero wala na siyang lakas para gawin iyon. At hindi nagtagal ay lumiyab ito at nalusaw. Habang si Fredo naman ay nakatayo na lang sa hindi kalayuan.
Maya-maya pa ay bigla na lang napaluhod si Fredo sa lupa at unti-unting bumabagsak ang katawan sa lupa habang nakangiti. Kasabay noon ay ang paglabas ng mga liwanag na pumasok sa kanyang katawan kanina, at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Maya-maya pa ay umulan ng malakas, habang si Fredo naman ay nakadapa sa lupa ng walang malay. Lumipas ang ilang minuto ay nagulat naman ang mga taong naglalakad sa lugar ng pinaglabanan ng dalawa at ng mga alagad ni Romeo. Nang makita nila si Fredo ng walang malay, agad naman nila itong nilapitan at nakilala dahil sa tanyag na manggagamot itong si Fredo. Nagtulong-tulong ang mga ito para buhatin at dalhin sa bahay si Fredo. Laking pasasalamat naman ni Felicidad nang makitang buwat-buwat ang katawan ng asawa ng mga tao. Napapaiyak naman itong nagwika ng pasasalamat sa Diyos at sa mga taong tumulong sa asawa. Ilang araw bago nagkaroon ng malay si Fredo, laking pagtataka niya dahil nasa bahay na nila ito. Labis ang tuwa naman niya nang makita ang asawa na matyagang nagbabantay sa kanya. Nagpasalamat din si Fredo sa mga taong nakakita sa kanya at dinala siya sa kanilang bahay. At lubos din siyang nagpapasalamat sa mga angkan niyang matagal nang sumakabilang buhay. Dahil sa kanila ay nabigyan siya ng lakas sa pamamagitan ng mga gabay na ngayon ay nasa pangangalagaan niya. Pero hindi pa rin siya nakalimot na magpasalamat sa Diyos. Dahil kung hindi ipinagkaloob sa kanilang angkan ang pagiging antingero, ay baka hindi na siya nabuhay. Hindi rin siya nagsisisi na magkaroon ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, ay tuluyan na ngang nailuwal ni Felicidad ang kanilang panganay na anak. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Wala na rin naman siyang nararamdamang mabigat na presensya ng mga kalaban at wala na ring pagsubok na hindi nila nalampasan. Marahil ay may mga panganib na dumadating sa kanilang buhay, pero hindi naman sila nababahala dahil nakakaya naman nila itong labanan at lagpasan. Nasa 16 na taon na noon ang panganay nila. At unti-unti na din itong tinuturuan ni Fredo. Matanda na din itong si Fredo nang ipamana niya ang kanyang pagiging antingero at manggagamot sa anak. Lumipas pa ang mga panahon. Masaya silang nabubuhay sa liblib na lugar kasama ang 3 nilang anak. Habang lumilipas kasi ang panahon, ay nagkaroon pa sila ng 2 anak. At itong panganay nilang si Berting ay unti-unti na ring may alam sa panggagamot. Katulad ni Fredo, ginabayan din nila ng maayos ang kanilang anak. Sinabi din niya dito ang mga kataga ng kanyang ama noong siya ay tinuturuan pa lang sa larangan ng panggagamot at maging isang antingero. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin sa panggagamot itong si Fredo. Kasama naman niya dito ang kanyang anak na siyang papalit sa kanya sa pangkasalukuyan. Mabilis na lumipas ang mga taon at sa panahong ito ay isa na nga ring manggagamot itong si Berting. Kagaya ng kanyang ama na si Fredo ay nakilala rin sa galing ng panggagamot. Marami din siyang pinagdaan ng hirap, pero nalampasan naman niya iyon. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan at labis niyang pinagsisisihan. Ayaw niya ring maranasan ito at mas lalo nang hindi niya gugustuhin na mabahiran ng kasamaan ang kanilang angkan. Hanggang dito ko na lang muna puputulin ang aking kwento na pinamagatang Anak ng Mambabarang.
na inalay ang sarili sa demonyo. Wakas. Naway nagustuhan niyo po ang ating kwento. Comment lang po kayo kung gusto niyong malaman ang naging karanasan ni Berting bilang kapalit at magpapatuloy ng sinimula ng kanilang angkan. Muli, comment lang po kayo sa comment section para mabasa po natin yon. At ma-shoutout ko rin po kayo sa mga susunod nating upload. At syempre, wag nyo rin kalimutan mag-subscribe, like and share. At wag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload. Yun lang. Salamat.